Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating Childhood Balls TV. Alright, so update lang tayo mga babayan para dyan po sa mga kaganapan sa Taal Lake mga babayan. Dahil may update po ito nga si General Torre mga babayan. Grabe may mga nakita daw po di umano na mga buto ng tao sa ilan sa mga natagpuan dyan po sa Taal Lake mga babayan. Okay, so ito, magandang update to mga babae. Kung talaga may nakita pong buto ng tao sa ilang po sa mga sako na nandiyan po na itinapon sa Taal Lake mga babayan. Okay, so yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike naman po ang ating video ngayon. Shoutout sa mga followers natin dyan at sa mga palagi po nandiyan dyan dito sa ating channel, sa mga nakasuporta palagi sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Okay, so eto na nga mga babayan, hayahatid natin sa inyo mga latest news update at gagawa natin ito ng mga reaction video at ating pag-usapan. Okay? So eto nga mga babayan, ito po yung balita na yan. Sabi po ni General Torre, mga nakuhang buto sa Taal Lake mula sa tao at hayop mga babayan. So ibig sabihin, halo-halo na po. Dahil syempre, hindi naman natin na maiiwasan na marami talagang itinatapon diyan po sa Taal Lake mga babayan. At yan po ay ayon dito kay General Torre. Sabi po dito mga babayan, ilan sa na-recover na buto sa Taal Lake ay mga labi ng tao ayon na kay Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III netong Lunes mga babayan. Ngayong araw lang po. At yan po ay nasa kanyang updates. Ito po. Halo-halo kasi alam nyo naman may farm dyan sa lugar na yan. So andyan na lahat ng makikita natin. May mga na-recover na mga animal remains. May human mix na o halo-halo na ang ating mga tinitignan ngayon. Kaya kasama sa ating processing dyan ang mag-differentiate kung ito ba ay sa hayop o sa tao na mula yung mga buto na yon mga babayan. Di ba? Okay, so ito po yan. Okay? Ilan sa na-recover na buto sa Taal Lake ay mga labi ng tao. Halo-halo na po yan. Samantala nakatakdang ipagpatuloy nitong Lunes ng Philippine Coast Guard ang technical divers ang pagsisid sa Taal Lake sa Batangas upang ma-recover ang posibleng mga kalansay ng nawawalang sabongero. Mula noong Biyernes, ang mga diver ng PCG ay nag-turnover na ng 5 sako na naglalaman ng mga kahina-hinalang bagay para sa forensic examination. Yan, pag-aaralan pa po yan mga babayan at titignan ng mga eksperto. At syempre, imamatch po yan sa mga DNA mga babayan. Okay, so makikita natin na mukhang maganda naman itong kinalalabasan ng kanilang pagsisid o pagdadive dyan po sa Taal Lake. Dahil nga may mga nakita naman talaga ng mga sako at may mga buto naman. So yun yung ating aantayin kung ano ba kalalabasan ng mga investigasyon na yan mga babayan. Sabi nga po dito karamihan mga DDS ang nagko-comment kaya puro pilosopo ang mga sinasabi. Parang digong lang na inaangkin nilang tatay. May naamoy naman sana maging loyal sa totoo. Sinungaling talaga yung Torre na yan. Yan ang tunay na hayop. Sino ba talagang sinungaling? Si General Torre o yung mga nandyan sa kabilang parlo? Diba? Totoo naman ano sabi dito, yung mga nagko-comment daw ng mga DDS, mga pilosopo. Totoo, mga pilosopo yung mga yan. Kaya nga mahirap makipagtalo sa mga yan Alam niyo kung bakit? Kapag nasusukol na yung mga yan, wala na silang ibang option. Kundi mamiloso po, umumurahin na lang kayo. Ngayon lang yung mga yan.
'Di ba? Puro pamimiloso po lang. Pero kung titignan mo maigi, yung nilalaman ng mga sagot nila, no, mga sinasabi nila, no, wala kang makukuha ng substansya. Oh, tanim buto na 'yan. Oh, tanim buto daw mga kababayan, 'di ba? Ano sabi ng PCG? 'Di ba? Walang tanim buto na nangyayari o tanim sako na nangyayari mga kababayan. Ba't naman nila gagawin 'yun? Ba't naman sila magtatanim ng sako at buto diyan? Tutubo ba 'yan? No? O ito yung balita na 'yan mga kababayan, panoorin natin. No? Update po tayo sa sinabi ng liderato ng Philippine National Police tungkol sa pagkakahanap ng labi ng tao sa Taal Lake. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, kinumpirmahan ni Chief PNP General Nicolas Torre III na may nakuhang human at animal remains sa Taal Lake sa gitnayan ng paghahanap sa missing sabongeros. Halo-halo raw talaga ang nakuha sa lake, kaya kasama sa pag-differentiate kung ang mga nakuhang buto sa tao ba o sa hayop. Ani Torre, may mga dinala na sa PNP Crime Lab na patuloy na sinusuri. Ani Torre, may standards na sila ng DNA sample ng ilan sa mga kaanak ng missing sabongeros. Kaya sabi niya, mabilis na lamang daw ang cross-matching ito. Pero hindi pa niya maibigay, Connie, yung takdang oras dahil hindi alam yung pwedeng maging complications na maaring lumabas. Inatasan na rin daw nila ang Crime Lab ng Batangas at Calabarzon para mag-move forward na sa operations area sa Taal Lake para mabilis na matransport ang mga nare-recover ng scuba divers. Pero ang iba pang detalye, sa DOJ na lamang daw itanong dahil sila raw ang lead dito sa whole of government approach. Ayon naman kay Police Brigadier General Jean Fajardo, ang spokesperson ng PNP, nasa 12 na kaanak out of 34 ito, Connie, na missing sabongeros ang nakuha na ng DNA sample. Major breakthrough. Yan, maganda yung mga babayan, no? Kasi kailangan talaga kuhanan ng DNA sample, no? Yung mga kamag-anak. Para kung may nakuha po ng mga buto, at least, mabilis na. Kung may mga result na yung DNA test nila, mabilis na yung gagawin nga investigasyon. Kaysa naman yung pag may nakuha ang buto, tsaka pala magpapa-DNA, 'di ba? Matagal. At least ngayon, kung nakuha na sila ng mga DNA samples nila, no, at may mga nakuha ang buto ron, at na-identify na sa buto ng tao yan, di ba mga babayan, no, madali na po, no, yung DNA testing no, ng mga buto na yan, at madali na makapag-match. Okay, so ito namang mga DDS na mga pilosopo, mga babayan, inabasa ako sa comment section. Ano sabi sa comment section? Kasya daw ba yung tao sa yung buto ng tao o yung isang buong tao no sa loob ng sako? Okay, so may sinasabi kasi itong si alias sa Totoy, mga babayan, na sinunog yung mga tao. Kaya maitim, 'di ba? May mga maitim. Tapos at the same time, nasa ilalim yan ng tubig eh. Diba? So yung mga dumi nung nasa ilalim ng tubig, posibleng pumasok na doon sa mga sako. Okay, so bakit paano nagkasya yung mga tao na yon, no, kung sakali man na isinako sila, mga babayan? Paano nagkasya sa isang buong sako? Siyempre, i-disintegrate mo na yan. No, ibig sabihin, hahati-hatiin yan. Di mo naman ilalagay lahat yan sa isang buong sako. Diba? Hati-hatiin mo yan. Pwedeng, mas maganda nga alam nyo, sa totoo lang, no, ang pag may nakuha po na mga skull dyan, yun, medyo mas malaking breakthrough yun, mga babayan, pag may nakuha silang sako na may bungo ng tao. Yun ang mas malaking breakthrough, mga babayan. Diba? So, tuloy natin to. Daw sa missing sabongeros sakaling may mag-match sa DNA o sa DNA samples ng kaanak. Samantala, patuloy raw na binibigyan ng proteksyon ng PNP ang whistleblower na si Julie Dondan Patidongan alias Totoy. Kumili daw ang PNP sa pagtitiyak ng safety ni Totoy para makita ang katapusan ng kaso. Sinusuportahan daw ng PNP ang pagpunta ni Totoy sa Napolcom para masimulan na admin case laban sa mga pulis. Yon, no? Kasi sinabihan din siya, mga babayan, na magsampa ka na ng kaso, no, dito sa mga pulis na to. Kasi nga, matagal na nasa kanila yung mga pulis. No? So, hindi gugulong yung kaso na yan. Pag hindi niya sinampahan ng kaso, yung mga pulis na yan sa Napolcom.
'Di ba? Hindi gugulong yung investigasyon, hindi gugulong yung proseso. 'Di ba mga kababayan? Kaya kailangan na po niya mag-file ng kaso sa NAPOLCOM. Kasi NAPOLCOM yung may hawak diyan sa mga yan eh. Ukol sa sinasabi ni Patidongan na isang pulis na may-ari ng palaisdaan sa Taal Lake. Isa pa yun. Anitore, lahat ito ay iniimbestigahan lalo ngayon pa lang susumpaan ni Patidongan ang kanyang statement sa NAPOLCOM. Yun, no? Maalala natin, no, sabi nga po niya mga babayan, na yung pinagtapunan ng mga missing sabongeros diyan po sa Taal Lake, mga babayan, ay isang farm na pagmamay-ari din ng isang pulis, mga babayan. At yung sinasabing farm nga na yon, nakita na di umano, ayon po yan sa report, diba, ng DOJ. So yan, anong masasabi niyo dyan mga babayan? Grabe medyo may magandang updates tayo dyan. Kaya mas maganda yan, magtuloy-tuloy yung kanilang ginagawang pagsisid dyan. At maganda nga kung gagamit na talaga sila ng ROV, mga babayan. So ano masasabi niyo dyan? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at ating yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito po ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.